Ang chance lang natin ngayon eh. Wala na susunod na chance eh. Kung hindi pa talaga tayo magiging totoong Kristiyano, eh kailan? Kung hindi ka pa magpapakabanal-banal, kailan? Paano kung mamatay ka ngayon? O sige, namatay ka, haharap ka na sa Diyos eh. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, kung doon ka sa baba, o itatago ka niya sa kanyang langit na pinagtataguan sa mga matutuwid. Kasi si Kristo, bababa, kasama yung laksalak sa mga banal, di galing sa langit. Hindi lang natin alam in what portion of heaven ang mga mabubuting kaluluwa ay nilalagay. Alam natin kapag namatay ang masama sa babae. Nasa sa ano yun eh, nasa Proverbs yun eh. Ang buhay ng matuwid papunta sa itaas, ang masama sa pababa. Sa Sheol, sabi, sa libingan. So, pagbaba ni Kristo, kasama yung mga kaluluwan langkay-langkay na napakarami na itinago ng Ama kung saan niya inilagay, pupunta yun sa mga libingan, mabubuhay maguli ang unang mamamatay eh. Mag-glorify. At yung mga buhay na nananatili kay Kristo, mag-glorified. Kaya sa mamatay man at sumabuhay, kung ikaw tunay na alagad at alagad ka ni Kristo sumusunod, walang kaduda-duda, ligtas ka eh. So, kung matalino ka, napakagandang magpakabanal ka talaga eh. Bakit? Biruin mo, mag-isip kayo ng utos na makakasama sa iyo. Wala kang maiisip na utos na makakasama, iba tayo gawin. Eh wala namang makakasama, di ba? Pero kung susunod ka sa lahat ng utos ng Diyos, sasagana ka sa lahat ng bagay, maaaring gawin ng Diyos, sumagana ka sa lahat. Spiritual, physical, material. Kanuluwa mo, giginhawa, lahat. At pagkatapos nito, buhay na walang hanggan eh. Di ba? Eh napakasarap mabuhay nung medyos ka na, nag-i-enjoy ka pa sa mundo, marami kang pera. Nabibili mo yung gusto mo, nakakapamasyal kayo sa gusto mong pasyalan. Nagkagawa ninyo yung gusto nyo, lahat ng gusto nyo gawin nyo, basta walang kasalanan. You can do all things, pero huwag kang magkakasala. So malaya tayo, pinalaya, gawin mo lahat. Pero huwag kang magkakasala. Pwede mong gawin kahit ano eh. Walang restriction, walang bawal. Gawin mo kahit ano, ang bawal lang, huwag kang magkakasala. So kung sa tingin mo, gagawin mo to, magkakasala ka ba, huwag mong gawin. May Espiritu Santo sasabi siya, magkakasala ka dyan. Hindi mo gagawin. Pero nakapamumuhay ka ng malaya, masagana. At susuplayan ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ka pababayaan. Kasi sabi ng Diyos eh, sa Isaiah 46:4, at hanggang sa katandaan, biruin mo ha, puti-puti na yung buhok mo, matanda na eh. Ay ako nga, at hanggang sa magkauban ka, dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin at aking kang ililigtas. Biruin mo hanggang sa pagtanda. So ibig sabihin, tumanda si David, sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Hindi ko nakita ang matuwid na naglimos ng tinapay. Pinagpala talaga. Sabi niya, siya'y bata at ngayon matanda na. So, ibig sabihin, nagkasala man si David nung una, nagkamali, pero nung magsisi siya at magpakatino, dire-diretso. Kaya nga siya, from the heart of God, siya ang pastor ng Diyos eh. Kaya ang hari ni si David, talaga maghahari ng lubos eh, sabi niya eh. Maghahari ang 12 apostol sa angka ni David eh. Sa buong Israel. Kung titingnan niyo mabuti si David, mabibigat pa nga kaso niyan eh, martyr, tsaka adultery. Pero nagsisi talaga siya. Ang panalangin niya pa nga, Panginoon, huwag mo akong iiwan ng iyong Espiritu Santo. Gumawa ka ng matuwid na Espiritu sa akin. Ilayo mo ko sa kasalanan. So, nagkaroon ng fear of God si David eh. Eh tayo, marami na tayong makasalanan eh. Nagsisi na tayo, di ba? Huwag tayong babalik. Minsan nga, naiisip ko, sabi ko, buti pa yun nung araw, yung mga lasinggero, mga sugarol, babaero, mga adik, mas maganda pag tinawag eh. Talagang buong magmahal sa Diyos. Kesa dun sa tila matutuwid na kuripot eh. Mas maganda yung baliwala pera eh. Kasi yung mga baliwala ang pera, pagdating sa Diyos, lalong baliwala pera eh. Pero yung mga tila yata hindi makagastos o yung mga matitipid na tao pag naging Kristyano, pati Diyos tinitipid eh. Parang kumain ka ng ice cream o sorbetes, ang sa iyo, yung masarap, yung hawakan sa Diyos eh. Yung apang dulong-dulo, yun ang sa Diyos eh. Ganun eh. O kaya yung tubo. Matapos mo papakin yung tubo, yung hawakan, yun nasa Diyos. Ganun ang ginagawa ng mga Kristiyano eh. Palaging panghuli ang Diyos. Sabi ng Diyos, tatanggapin ko kaya pagkatao mo? Kung magbibigay ka kaya sa akin ng pipe, bingi, pilay, may sakit, tatanggapin ko kaya? Magbigay kayo ng pinakamabuting handog sa akin.
Kasi nanggagaling sa Diyos ang buhay at kalakasan. Kasi kapag ikaw nakapaghahanap buhay pa, dahil gusto pa ng Diyos maghanap buhay ka. Pag ayaw na ng Diyos, kahit napakalakas ng backer mo, kahit si Noynoy Aquino, hindi ka pa rin makakapagpatuloy ng trabaho. Ayaw ng Diyos. Walang magagawa kahit sino pag ayaw ng Diyos. Kaya ipagpapasalamat natin kung buhay ka pa ngayon kasi binubuhay ka pa. Bakit ka humihinga? Dahil pinahihinga ka pa. Pag hindi ka na pinahinga, hindi ka nahihinga. Ano sabihin mo sa'yo? Lord, pahingahin mo ako. Ayoko na eh. Bakit? Wala ba akong kapangyarihan sa ginawa ko? Sasabihin sa'yo ng Diyos? Ginawa kita eh. Wala ba akong kapangyarihan sa pag-aari ko? Pag-aari niya yun eh. Pag-aari tayo. May kaya lang, binibigyan tayo ng chance na mabuhay ng masagana. Mapagpahinuhod siya eh. Ayaw niyang mapaniwara tayo mapunta sa impyerno. Tinitiyaga tayo ng Diyos. Matiisin siya para siyang magsasaka naghihintay ng ani ng unang bunga at saka huling bunga. Sabi sa sa James 5:7-8. Magtiis nga kayo mga kapatid ko hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis. Tinitiis lang tayo ng Diyos. Tinan mo sabi ni Kristo doon sa mga alagad niya, hanggang kailan ko ba kayo titiisin? Talaga namang ang titigas ng ulo. Ang titigas ng ulo talaga. Yung Israel nga, ubod ng tigas ng ulo. Biruin mo, nakikita na nila, nabibiyak yung lupa, kinakain ng lupa yung masasama. Tuloy pa rin. Kahit nung una, nung panahon ni Moses, pag bumababa ang Diyos sa apoy eh. Kaya takot na takot sila eh. Moses, ikaw na lang makipag-usap. Pag nagsalita ang Diyos, parang gulugat kidlat, nakakatakot eh. Pero ayaw pa rin sumunod. Natatandaan niyo si Moses nung umakyat sa bundok, di ba? 40 days and 40 nights lang yung ginawa ng Israel. Naghanap na agad ng ibang Diyos, nagtayo ng idol, sumamba, nagkaroon ng fornication, nagkaroon ng orgy. Kung doon naglabasan yung mga kasuklam-suklam na way of sex. Doon nagkaroon ng pagkakataon si Satanas eh. Sarap na sarap si Satanas sa sex. Alam niyo ba kung bakit? Nagkatawan lupa eh. Nakipag-asawa sa mga daughters, nagkaroon ng higante tuloy ng mga anak. Yun ang nilipol sa sa baha ng panahon ni Noah. Hindi ko makita sa Bible kung paano naging tao yung mga yun eh. Yung masasamang demonyo na yun eh. Ewan ko, nahanap ko sa Bible, paano kaya nagkatawang tao yun at nakipag-sex? Naramdaman ng demonyo, ang sarap ng sex eh. Kakita nyo, grabe mga sex ng mga demonyo eh. Talagang lahat ng karimari-marim na kabastusan gagawin eh. Nangganap yan sa Sodom at Gomorrah. Ngayon, nauulit na naman ang Sodom at Gomorrah. Napakalapit na ng araw. Kaya ang masama, magpapakasama-sama eh. Kita nyo, balik na naman yung, alam nyo ba sa Sodom at Gomorrah, ang uso ng araw, yung mga pierce na yung mga kung nakasalaksak sa ilong, sa tenga, kung saan sa tiyan, yung mga piercing na mga diamante, at yung iba't ibang kulay ng buhok, mga stylist, fashionista. Puro mga nakamohok na ngayon. Iba-ibang kulay. May violet, may blue. Nakita mo yung Sodom at Gomorrah yan eh. Ang sex, batang-bata, 13 anyos, prostitute na. Ang mga pitos nagkalat. Biruin nyo, ubod na samahan ng tao ngayon. Pero may banal na magpapakabanal eh. Yung iglesia ng Diyos eh. Kaya gagawin kang alagad eh. Payag ka ba? Kasi alam nyo, yung buhay dito, practice lang to, hindi ito yung tunay na buhay eh. May bagong langit, may bagong lupa. May bagong taong papasok doon. Ito, practice lang to. Kung makakalusot ka dito, doon ka sa bagong langit at bagong lupa. Kung makakalusot ka. Alam mo na nga, di ba? So, dapat purpose mo, makalusot. Ang purpose mo dapat, maligtas ang kaluluwa. Kasi kapag ikaw sumusunod sa Diyos, maliligtas na kaluluwa mo, pagpapalain ka pa. Sabi sa Isaiah 41:10, magsitay, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlulupaypay. Huwag kayong mamamatayan ng apoy ng Espiritu sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka sa kanang kamay ng aking katwiran. Alam nyo bakit tayo naghihirap sa buhay? Hindi tayo tapat. Yun ang sagot dun eh. Bakit nahihirapan tayo sa buhay samantalang tinawag ka na ng Diyos para pagpalain? Hindi ka kasi tapat. Kasi tingnan nyo logic eh. Hindi ka tapat, tapos pagpapalain ka ng todo, di sasabihin mo, pwede pala yun eh.
Pwede pala ganito, di ganito na lang. Pero pinadadaan tayo ng Diyos sa hirap, di ba? Pinapalo ka pag mali. Bakit? Para maging tapat. Para sumagana ka sa pagpapala. Nasusulat sa Proverbs 28:20.